Sa mga sangkay, mayroon pong isang malaking sekreto itong mga sundalo ng bansang Amerika na nasa Pilipinas na ibinunyag ngayon. So hello guys, what's up? Magandang oras po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Kamusta kayong lahat? Kung ikaw ay isang solid sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon o inyong mga lugar para makilala din po kayo ng iba. Alright, sa mga nanonood po ngayon na hindi po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo mga sangkay? Tayo po ay 1.35 million subscribers na at ilang tulog na lang mararating na po natin ang 1.4 million subscribers. Kaya naman kung ikaw ay hindi po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Pasko? Malapit na po yung Pasko. Huwag mo nang paabutin ng Pasko. No? Pindutin nyo na po yung subscribe button na makikita sa ibaba. Then click the bell and click all. At sa mga nanonood man po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, eto guys. Pag-usapan po natin mga sangkay itong inihayag na malaking impormasyon nitong bansang Amerika. Ayan mga sangkay, US Defense Secretary Austin ibinunyag ang pagkakaroon daw po ng military task force na nakatutok sa ayungin. Iyang ayungin mga sangkay, yan po yung isa sa sentro ng pinag-aagawan ng Pilipinas at China. Yan po yung pinupwestuhan ngayon ng Chinese Coast Guard at iba pang mga barko dyan, mga sangkay, na kinuha po talaga nila ng sapilitan. Pero, meron po tayo doon barko, mga sangkay. Ito po yung barko na Sierra Madre, no? So, tingnan po natin, mga sangkay, yun po yung nakasadsad na barko. Well, alamin po natin ang balitang ito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay inihayag ng isang opisyal ng Estados Unidos na mayroon silang mga sundalo sa bansa na bahagi ng isang task force Okay, meron silang mga sundalo sa bansa, sa Pilipinas, na bahagi ng task force. na nakapangalan sa isa sa mga pinagtatalunang bahura sa West Philippine Sea. Sa kanyang post na social media na X, sinabi ni US Defense Secretary Lloyd Austin III na binisita niya ang Command and Control Fusion Center na nasa Western Command Headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Palawan. Nakausap niya dito ang mga sundalong Amerikano na bahagi ng US Task Force Ayungin. Oh, ayan, mga sangkay, bahagi ng task force ayungin. So, anong ginagawa nila? Nagbabantay ba sila doon? Nagmamanman? Ano ba ang gagawin ng mga sundalong Amerikano, mga sangkay? Pinasalamatan niya ang mga ito sa kanilang sakripisyo alang-alang sa alyansa ng Amerika sa rehiyon. Walang nabanggit ang opisyal kung para saan ang military task force. Ayan, mga sangkay, yun lang. Walang binanggit, pero inihayag niya dito, mga sangkay, na mayroon nga raw pong task force for ayungin. Or ano ba to? Para ba ito sa Ayungin Shoal? O yun lang talaga yung pangalan? Kasi mukhang ano to, mga sangkay. Ang sentro nito is yung Ayungin Shoal ata eh. Walang sinabi, pero malamang sa malamang magre-react po dito yung China dahil nga nalaman na naman po nila ito. Tandaan po natin, marami pong spy ang China up to now. Sabi po dito, I visited the Command and Control Fusion. Ayan, doon po ito sa Palawan. At sabi po niya na nakausap, nagkita-kita din po sila mga sangkay ng ilan pa mga sundalong Amerikano na miyembro ng US Task Force Ayungin. So itong mga sundalong ito, mga sangkay, mga Amerikano. Hindi ko alam, may kasama din po ata itong mga Pinoy, pero mukhang nakatutok lang dito mga sangkay. Ayan po, American service members deployed to US Task Force Ayungin. So mga Amerikano lamang po ito. So bakit Ayungin yung pangalan nila? Sila ba ay nagbabantay, nagmamanman sa Ayungin? Meron ba silang ginagawa sa Ayungin Show? Diba, mga sangkay? Doon po kasi itong Ayungin, yan po yung lugar, mga sangkay, na madalas po nagkakabaliahan ang mga Pilipino at itong mga Chinese.
So bakit, ang tanong dyan, bakit ayungin yung pangalan ng US Task Force na ito? Ngunit kapansin-pansin na nakapangalan ito sa Ayungin Shoal, isa sa mga bahura sa West Philippine Sea na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Yan ang sinasabi po natin na barko. Ayun po yun, mga sangkay. Yung barko natin na nakasadsad dyan, na gusto na ng China na maalis. Buti nga mga sangkay, nagkaroon po ng pwesto tayo dyan eh. Kahit papano, nakatulong po itong barko para talagang mapanatili natin ang presensya ng Pilipinas dyan. Kasi halos buong area, mga sangkay, nasakop po ng ng China. Lumala pa po, mga sangkay, nung panahon ni former President Duterte kasi napabayaan po yung lugar na ito dahil akala po ni PRRD dati, mga sangkay, tapat ang China na friend. Pero hindi po niya alam, mga sangkay, niluloko lang din pala. Nagpapatayo pala ng mga struktura dyan. Nakita na lamang po nito lang, mga sangkay. Ang dami na po mga struktura na nakatayo doon. So ngayon, mga sangkay, ano ang grupong ito? Itong mga grupo ng mga Amerikanong sundalo na kung tawagin, ayungin. Kasama ni Austin sa pagbisita sa AFP Western Command, sina Defense Secretary Gilberto Teodoro at US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson. So doon po ito sa Palawan, mga sangkay. Sa pagbisita nila kahapon sa Western Command, isa sa ininspeksyon din nila ang drone boat na galing sa Amerika. Ang unmanned surface vessel na magagamit sa pagbabantay sa West Philippine Sea. At alam niyo, mga sangkay, isa sa inaabangan natin, ang pagpasok po ni Donald Trump. Ano kaya ang magiging stand niya dito? Kasi may mga nagsasabi na baka pauwiin daw yung mga sundalo ng Amerikano na andyan po, mga sangkay, nagbabantay o tumutulong sa Pilipinas. So, tingnan natin. Pero tandaan natin, itong si Donald Trump, hindi po ito pabor sa China. Okay? Baka nga ang mangyari, mga sangkay, magdagdag pa po si Donald Trump ng mas marami pang sundalo. Sa kabila ng napipintong pagpapalit ng administrasyon sa Estados Unidos, tiwala si Teodoro na matatanggap pa rin ng Pilipinas ang $500 million na military aid na ipinangako ng Amerika. Ayan na, laki nun ah. So ano yun? Ibibili nila sa mga kagamitang pandigma. Sana nga, mga sangkay, no, magkaroon na po tayo ng mga, maituloy na yung plano na magkaroon po ng mga pagawaan sa Pilipinas ng mga pandigma ng mga kagamitan, kagaya po ng mga barko na pwede magamit ng mga kasundaluhan, ng Navy, mga sangkay. At marami pa pong iba kasi itong warship, di ba? Yung mga warship, pwede makagawa yung mga Pinoy dyan. Kaya nga lang, wala lang po talagang suporta at wala pong pondo. So, hindi naman po pwede silang gumawa ng mga sangkay na parang tataya sila tapos walang balik sa kanila, di ba? Presidente, kung ano ang mangyayari after January, hindi ko alam. Pero Lahat po, nakahang ngayon, mga sangkay. Hindi po alam. Pero sabi po niya, kumpiyansa daw po siya na makukuha pa rin po yung tulong ng Amerika, mga sangkay. Ang laki nun eh. piyansado pa rin ako dahil pareho naman ang mga interest natin, hindi nagbabago yun. Ryan Lacanlale, Well, ano ba inyong opinion, mga sangkay? Sa tingin nyo, ano ba itong grupo na kung tawagin ay Task Force Ayungin? Grupo po ito ng mga Amerikano, mga sangkay, na nasa Palawan. Well, i-comment nyo po sa iba ang inyong mga opinion. Meron po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Naku, magaganda po yung topic natin dito, mga sangkay. Magaganda po yung content natin. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po ang all ngayon din. Alright? So ako na po yung magpaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.